Malapit na ang mukhang luwayway, ang tunay na pagbabago, ang tunay na pamamahala, tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan, hindi talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. We are united more now than more than ever. Mas malakas kami ngayon, and we are going to stand firm in our commitment, especially to our beloved pastor, wherever he is now. Pastor, lahat kami in behalf of the 7 million strong kingdom citizens dito sa Pilipinas, alam namin ang katotohanan, alam namin ang pagmamahal mo sa aming mga kaluluwa, sa kaligtasan, hindi lang namin pero sa buong sanlibutan. Alam namin na pure yung puso mo, kaya naninindigan kami, lahat kami, handang mamatay para sa iyo, Pastor. Ganito manindigan ang mga manggagawa ng kongregasyon ng The Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa mga ginagawang opresyon ng pamahalaan, kabilang ang sabay-sabay na paglusob sa compound ng KOJC sa Davao City araw ng Lunes, June 10, kung saan ang mga polis ay kargado ng malalaking armas at iba pang kagamitang pandigma. Ang mga haka-haka ng pagpapadala ng 2 batalyon sa Davao City para kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay nabigyan linaw nga sa paglusob sa mga KOJC compound. Saksi ang milyong-milyong Pilipino sa loob at labas ng bansa kung papaano isinagawa ng kapulisan ng kagimbal-gimbal na paggamit ng kanilang puwersa laban sa mga ordinaryong mga church missionary ni Pastor Apollo. Karamihan sa mga nasaktan ay ang mga kababaihan at ilang kabataan na estudyante pa ng Bible School na nakatikim ng bota ng pulis habang hinaharangan ng mga ito sa kanilang illegal na pagpasok sa compound. Ilan pa sa di malilimutang pagmamalupit ng kapulisan ay ang pwersahang pinagtutulak, sinakal, pinusasan, tinutukan ng baril ang iilang matatanda at batang babae sa Glory Mountain, Davao City na nagbigay trauma sa mga manggagawa ng naturang kongregasyon. Pero sa kabila ng walang pakundangang pagmamalabis ng mga otoridad sa mga church missionary ng KOJC ay nangako ang executive secretary nito na si Eleanor Cardona na isa sa tumayo as human shield ng nagbalakbanggain ng truck ang main gate ng compound na mas magiging matatag ang mga miyembro nito. To all the kingdom citizens, we know that this may be the darkest hour, but we know that dawn is just in sight. Malapit na ang mukhang luwayway, ang tunay na pagbabago, ang tunay na pamamahala, tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan, at alam natin na wala rin ibang gagamitin. Ito sinasabi ko na ngayon pa. Sinabi ko na kanina, mark this day, remember this day. Because hindi talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. We are united more now than more than ever. Mas malakas kami ngayon. We are bolder, and we are going to stand firm in our commitment, especially to our beloved pastor, wherever he is now. Pastor, lahat kami in behalf of the 7 million strong kingdom citizens dito sa Pilipinas, sa iba't ibang dako. Hindi nakita nila kanina anong nangyari. Pastor, we will not leave you. We will stand strong for you, for the whole kingdom nation, for the ministry, because we know the truth.
Alam namin ang katotohanan, alam namin ang pagmamahal mo sa aming mga kaluluwa, sa kaligtasan, hindi lang namin pero sa buong sanlibutan. Alam namin na pure yung puso mo, kaya naninindigan kami, lahat kami, handang mamatay para sa iyo, Pastor.